iwan mo na kita dito, ha? Kasi kailangan mo magpagaling. Ayoko to. Kasi masakit din sa akin na iwan ka eh. Mahirap para sa akin na isuko yung laban. Mas mabuti na yung ako yung masaktan. Handa ko na makapagkasundo kay Bessie. Kung ang ibig sabihin nun eh, magiging maayos ang pagkalaki ni Lara, okay na ho sa akin. Gagawin ko kung ano ang dapat kong gawin. Matigil ang lahat ng gulong to. Yung pangarap ko na magkaroon ng anak at ng buong pamilya. Yun ang sinusuko ko. Mabigyan lang si Lara ng tahimik at maayos na buhay. Ano ngayon? Iiyak-iyak ka? Eh kahapon kasi nag-iinarte ka pa eh. Sa tingin mo ba, maiintindihan ng anak mo sakripisyo mo? Ang importante sa akin, may napatunayan ako sa sarili ko. Kaya ko magsakripisyo para sa anak ko sa unang pagkakataon. Ngayon, alam ko na kung anong pakiramdam ng isang totoong ina. Lara, anak. Tingnan mo tong kahit, oh. Dala ng daddy. Kapag gising mo, maglalaro tayo na to. Daddy? Ophelia, may hihingi lang sana akong pabor sa'yo. Okay lang ba kung ako na lang muna yung papasok sa loob, tapos dito ka na lang muna? Eh di ba pareho naman natin gusto makita si Lara? Eh di sabay na lang natin puntahan yung bata. Gusto sana muna kasi namin masolo ni Leandro si Lara. Alam mo naman, kagagaling lang niya. Ayoko maguluhan pa yung isip niya eh. Bakit mo pinapuntang Hermas mo dito? Alam ng mga polis na magkikita-kita kayo. Sigurado ako tinitiktikan yung kilos niyan. Hoy! Kala mo, hindi kita narinig, ha? Baka ikaw pa magpahamag dyan sa anak ko. Alam mo, tumahimik ka nga! Ganon. Sige. Cindy, anak. Nasaan po si Nanay Ophelia? Naalala mo na ba ang lahat, Lara? Sabi ng doktor, unti-unti daw babalik ang memorya niya. Nanay Ophelia? Hindi ko makapaniwala na tatandaan mo na ako, anak. Kala ko hindi mo na ako maaalala eh. Bessie, alam ko nasaktan ka sa nangyari kanina. Pero maganda ngayon, intindihin mo lang muna ang anak natin. Hindi lang siguro ko handa, Leandro. Dumating na yung araw na kinatatakutan ko. Yung araw na maaalala na ni Lara ang lahat. Talaga naman darating yung araw na yun eh. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ngayon, ligtas ang anak natin. Narinig ko yung boses niya. Para akong nabunutan ng tinig. Pero ang sakit-sakit. Nung si Ophelia na yung hinanap niya. Parang nabaliwala lahat ng ginawa ko para kay Lara. Dahil hindi pa rin ako yung kinikilala ng ina. Ako naniniwala ako. Kasi Lara, hindi niya makakalimutan ang lahat ng kagandahan at kabaitan at pagmamahal na pinakita mo sa kanya. Hindi mabubura sa puso niya. Siguro panahon na rin para tanggapin ko na yung pagkatalo ko, Leandro. Siguro oras na para isuko ko si Lara. Pakiramdam ng nanay, nananaginip lang ako. Kasi ang akala ko hindi na kita makikita ulit eh. Nay, sorry po dahil nakalimut ako. Okay lang yun, anak. Hindi mo naman sinasadya eh kasi nagkasakit ka. Ang tagal-tagal na po nung huli tayo nakita. Buti na lang po, hindi ako pinapabayaan nila Mommy Bessie at Daddy Leandro. Inalagaan po nila ako nung pumunta kami sa Amerika. Natatandaan mo yun, anak? Opo. Hindi pa lang po nila yung pangalan ko. Sabi po nila, hindi na po itatawag nila sa akin. Oo nga, anak eh. Pagbalik mo dito, ibang-iba ka na. Tinuruan pa nga po nila ako mag-English. Sabi po sa akin ni Mommy Bessie,
Kailangan daw po mag-aral ako para matupad ko yung mga pangarap ko. Anak, napamahal ka na rin pala sa Mami Bessie mo. Ha? Tigoy, tama na! Ano ba, Tigoy? Tuloy mo! Tuloy mo! Aral! Tingnan mo! Di ba sabi ko tumigil ka na? Nay, okay lang ba kayo? Ano, ako pa rin nagwagi, di ba? Pilaspag! Pakinggan mo ako. Pagbalik ko dito, siguraduhin mo wala ka na dito, ha? Ayusin mo yung nanay mo. Kakatikim ka sa akin ulit, ha? Nak! Iwalayan mo na yung lalaki yan. Aba, natatakot ako dyan sa halimaw na yan. Baka kung anong gawin. Aba, biglang pumitik na lang yan isang araw eh. Masiraan ang ulo, delikado. Hindi pwede, Nay. Mas delikado kung kakalas ako sa kanya ngayon. Kaya, tiis ganda muna ako. Ano? Aba, bakit? Eh, Nay, naipit na ako eh. Nagbanta kasi siya sa akin na kapag hindi ako sumunod sa kanya, malilintay ka yung anak ko. Hindi ko kaya yun. Bakit hindi mo sumbog sa pulis? Para mahuli na. Pag nahuli, balik siya sa bilibid, wala na siyang magagawa. Nay, kapag nakulong si Digoy, damay din ako. Sasabit ako sa kaso niya. Ano masasabit eh? Malulusot na natin yan. Marami pa rin akong dapat ipagpasalamat. Dahil sa sandaling panahon, itinuring niya akong parang tunay niyang ina. After a very long time, naramdaman ko ulit na magkaroon tayo ng buong pamilya. Hindi makakalimutan ni Lara. Lahat ng pag-ibig na inukol mo sa kanya, hindi mabubura sa puso niya. Ayoko nang umasa, Leandro. Siguro ito na rin yung kabayaran ng lahat ng kasalanan natin sa kanya. Hindi tamang inabuso natin ang kondisyon niya. Mapapatawad din na tayo. Papaliwanag natin sa kanya ang lahat. Mapapatawad na tayo pagkatapos. Ang bait na bata yung anak natin, no? Uuwi na muna ako, Leandro. Hayaan na muna natin si Ofelia na habulin lahat ng mga oras na nawala sa kanila. Bessie, gusto kong makita ni Lara. Lara, hinahanap mo daw ako. Opo. Bakit po kayo bigla nawala, Mami Bessie? Mami Bessie? Leandro, tinawag niya akong Mami Bessie. Di ba po? Ako yung little angel ni Daddy Leandro dati. Hanggang ngayon naman, ikaw pa rin ang little angel namin ng daddy mo eh.
ba, Leandro? Oo naman. Hawak ka sa paa. Yung little angel ko. Felia! Uy, salamat sa Diyos kasi ng apo ko. Nagdala ako ng gatas para sa kanya. Kumusta na siya? Okay naman siya, Nay. Ang sarap nga ng pakiramdam kanina nung niyakap niya ako eh. Oo, di mabuti. Bakit ka umiiyak? Bakit ka nangihina? Di ba dapat na nagsasaya ka? Dahil ligtas na si Lara. Felia, ano ba? Kasi, Nay, natatandaan ni Lara nung inalagaan siya ni Bessie. Mami na nga tawag niya kay Bessie. Nagsiselos ka. Natatakot ka na baka si Bessing piliin niya at hindi ikaw. Hindi ko maiwasang maramdaman na parang dinaya ako. Parang kinuha nila yung panahon na kasama nila si Lara na dapat ako yun. Dati-rati sa isip ni Lara, ako lang ang nanay niya. Pero ngayon, kahati ko na rin sa puso't isipan niya si Bessie. Maayos din lahat yan. Pwede ka pa rin ba naming tawagin Cindy? Oh, baby, ingat. Huwag ka masyado mag-isip. Baka ma-stress ka. Kailangan mo palakas. Kahit ano naman po, Cindy o Lara, ako pa rin naman po yun eh. Tama ka doon, anak. Kahit ano pang pangalan ang itawag namin sa'yo, hinding-hindi magbabago ang pagmamahal namin para sa'yo. Mami, Yes? kamusta na po yung mga manika ko? Nako, andun sa bahay. Inayos ko na silang lahat sa kwarto mo. At nadagdagan pa dahil bumili ako ng ibang mga dolls na alam kong magugustuhan mo. Para pag uwi mo, meron na tayong mga bagong lalaroin. Ako sigurado ko, anak, mag-enjoy ka. Alam niyo po, binibilhan din ako ng mga bagong manika ni Mami Janet. Andito po ba siya? Mamaya, sisilip ako sa ospital. Titingnan ko kung anong lagay ng anak ko. Basta mag-iingat ka, ha? Tawagan mo lang ako pag may kailangan ka. Naman, sino pa bang lalapitan ko kundi ang mother goose ko, di ba? Basta, nag-aalala lang kasi ako sa'yo. May pakiramdam kasi ako na hindi papayag si Digoy na kontakin mo ako eh. Nay, huwag niyong intindihin yun. Akong bahala doon. Alam ko yung kiliti ni Digoy. Janet, mula nung inira kita, kilala na kita. Pinabayaan kita na gawin ko anong gusto mong gawin. Hindi dahil wala akong pakialam sa'yo, kundi dahil para maging matapang ka sa mga problema mo. Kaya nga hayaan niyo na ako kay Digoy. Huwag niyo na intindihin yun. Huwag kayong mag-alala. Basta anak, makikinig ka sa akin. Ngayon ako nagpapakananay sa'yo. Makinig ka, kalasan mo na si Digoy habang maaga pa. Hindi lang para sa'yo. Para makapagsimula ka, para sa anak mo. Ikaw naman, may yakapan pa. Ang corny-corny. Ang arte Siguro gusto manalo ng ulirang ina-award, no? Ganga ka talaga! Siyempre, mana sa'yo. Aalis na ako, anak. Ingat ka, ha? Sige, Nay. Sige, Nay. Kayo rin mag-ingat kayo. Sige. Wala ang Mami Janet mo dito eh. Anak,
huwag kang matatakot na magsabi sa amin ng totoo. Ano, sinasaktan ka ba niya? Ano bang ginawa niya sa'yo? Hindi po. Hindi niya po kasi nasaktan. Mabait din po siya. Nung una po, natatakot ako sa kanya. Pero ngayon po, hindi na. Kasi, sabi niya po sa akin, mahal niya rin ako. Baby, kailangan magpahinga ka muna. You need to rest para lumakas ka. At saka lahat kami, na-miss ka namin. Ako, Mami Bessie mo, Mami Ophelia mo. Pero, sino po ba talaga ang nanay ko? Gusto ko na po malaman ng totoo. Nalilito na po kasi ako eh. Ang kulit-kulit mo talaga. Sabi ko pumasok ka ng bahay pero laro ka pa rin ng laro. Hoy! Hoy, pare! Ano ka ba? Maawa ka naman doon sa bata. Kawawa naman. Anak ko to. Wala kang pakialam kung paano ko siya didisiplinahin. Umalis ka nga dyan! Itsura nito, hoy! Swerte ka, maganda ang mood ko ngayon, kundi inginugunda kita. O, lumayas ka! Kailangan! Leandro, sa palagay ko, panahon na para malaman ni Lara ang buong katotohanan. Baby, anak, ito ang nangyari. Sinilang ka ng Mami Janet mo. Tapos iniwan ka niya sa Mami Ophelia mo. Ang Mami Ophelia mo naman, inilagaan ka. Tapos, ang daddy mo, ako yun, nalaman ko ang sekreto ng Mami Ophelia mo at ng Mami Janet mo. Ako pala ang daddy mo. Ngayon, nagkasakit naman, ikaw. Nung nagkasakit ka, ang Mami, Bessie mo naman na nag-alaga sa'yo. Inangking ka niya, minahal parang tunay niyang anak. Kanina po ako mapupunta? Lara, anak. Janet? Ay! Digoy, ikaw pala ang stalker ko. Kakainis ka naman eh. Nervous ako eh. Hindi kita type. Sabihin ko sa'yo, hindi ako pumapatol sa mga matatanda. Kaya lang inubos ang pasensya ko. Bakit? Ano bang ginawa ko? Ang galing mo rin umarte, ano? Akala mo hindi kita narinig? Na isusumbong mo ako sa mga pulis? Ikaw naman, Digoy! Hindi ka na mabiro eh! Gwapo-gwapo mo sana, kaso nga lang bingi ka. Alam mo, ang sabi ko matulis, hindi pulis. Ikaw, oh! Ba? Ay! Aray! Aray! Tulong! Please lang. Kinakalawang na yata ako. Maawa ka!
susunod, wala ka nang mararamdaman dito. Maawa ka! Tulong! Yan! Sigaw ka ba? Sigaw pa! Sige! Tigas mo babae ka. Anong ginagawa mo dito, ha? Leandro, bitawan mo ako. Gusto ko lang mayakap si Lara. Nung mayakap, hindi ka nga pwedeng makalapit kay Lara eh. Yakap pa? Ophelia, tumawag ka ng security ngayon din. Pahuli mo itong babaeng ito. Wag. Leandro, wag mong gawin to. Gusto ko lang mayakap si Lara. Huwag mo akong ilayo sa anak ko. Maawa ka naman. Janet, sumuko ka na lang. Isuko mo na lang sa akin si Lara. Wala ka ng karapatang tawagin ang sarili mong ina ni Lara. Dahil ilang beses na siya nilagay sa panganiban dahil sa'yo. Hindi totoo yan. Mahal ko ang anak. Mahal na mahal ko siya. Yan! Diyan na ako na ako kuligo yung kriminal na yan! Wag. Maawa kayo. Huwag niyo akong ilayo sa anak ko. Maawa naman kayo, Leandro. Wala akong gagawin masama. Wag. Kilala kita. Hindi mo kami titigilan. Mami Janet? Nakawalan niya na po siya. Wala po siya ginagawa. Mami Janet? Kailangan, anak. Tama na po. Nakawalan niya na po si Mami Janet. Wala po siyang ginagawang masama. Lara! Lara, tama na yan. Tama na, anak. Tama na. Sige na. Hindi po pwede. Hindi po. Mami ko po siya. Mami Janet. Wag! Wag, Ligoy! Maawa ka! Itong sa susunod, wala ka nang mararamdaman. Dahil diretso to sa bungo mo. Sige, sumigaw ka pa. Ayan! Sigaw! Para swabe ng pagpatay ko sa'yo. Pare! Tulungan niyo! Swerte ka pa rin! Habulin ko! Is na to! Lara, anak, hindi pwede yung gusto mo eh. Leandro, maawa ka naman. Pakawalan niyo ako. Leandro, pumunta ako dito para makita ang anak ko, para mayakap siya. Wala akong gagawin masama. Pangako yan. Maniwala ka sa akin. Leandro. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko magtatangka ka pa rin kay Lara. Hindi. Anong gagawin, sir? Leandro, maawa ka. Dahil yung super sinto, siguro din isa makakalam sa anak ko. Mami Janet! Daddy! Asawa! Daddy! Anak! Sana ka naman bitawan mo ang anak ko! Ayoko! Bitawan mo ang anak ko! Ayoko! Ayoko! Nasa presinto na si Janet Perez dahil sa attempted kidnapping na isinampan ninyo laban sa kanya. Aabisuhan na lang namin kayo kung magkakaroon ng initial meeting para sa kasong to. Salamat po, sir. Sir, yung attorney ko na lang magpa-follow up kung ano pa mga kailangan. Tuloy na kami, Mr. Aqua. Salamat po. Buti na lang, pare. Nahuli na si Janet. Pero Leandro, sigurado ko bang papakulong mo siya? Oo, dapat lang siya makulong. Lagi na lang siya nanggugulo. Reyes lang makakapigil sa kanya, Brad. Pero pare, naiisip mo ba na kinikilala ni Lara na nanay siya? Alam ko yun. Alam ko mahirapan si Lara. Pero iniisip ko na lang na balang araw, i-explain ako na lang sa kanya. Ang mahalaga ngayon, ligtas siya. Oh, Digoy! Ba't ngayon ka lang bumalik? Nakawala si Janet. Paano ako natakasan nun? Pamalay ko, wala siya rito eh. Akala niya matatakasan niya ako. Nagkakamali siya. Kahit saang lungga, hahanapin ko siya. Tuturuan ko siya ng leksyon. Oo, Digoy.
Turuan mo na leksyon yung pepot mo. Dapat ka sa akin, Janet. Dapat ka sa akin. Hoy, ilabas mo ako dito! Wala akong ginawa, wala akong kaso, hindi niyo pwede gawin sa akin to! Pagdating na si Mr. Altuar, may kasamang lawyer at may laban kaso para sa'yo, kaya manahimik ka na lang. Hindi ako mananahimik hanggat di niyo ako nilalabas dito. Kaya labas mo ako! Anak kong batang yan! Hoy, bumalik ka dito! Wala akong ginawa! Kailangan ko iligtas ang anak ko! Ilabas mo ako dito! Hoy! Nasa operating room na po yung nanay niyo, ma'am. Kamusta po siya? Ligtas na po ba siya? Hintayin niyo na lang po yung doktor lumabas. Pumunta kami sa may bahay ninyo, pero wala kami nakitang tao. Bakit po? Ano pong kailangan niyo? Pinapaalam lang namin sa inyo na hinuli namin ang kapatid mo. Bakit naman nagkasabay pa? Naisampa ko na ang kaso laban kay Janet. Sapat na ba yun para makulong siya? May matibay tayong ebidensya na humingi sila ng 5 milyon para kay Cindy. Obvious na kidnapuran sa mga nangyari. Patong-patong ang kasalanan ni Janet, kaya tiyak na mananalo tayo sa korte. Hindi na lang pala si Bessie ang kailangan ko pang pakisamahan. Pati si Janet dahil may puwang na rin siya sa puso ni Lara. Akala ko ba, pakakawalan mo na si Lara? Gusto ko naman eh. Gusto ko naman na pamigay na si Lara. Pero tuwing nakikita ko si Lara, tuwing niyayakap niya ako, nag-iiba yung desisyon ko eh. Ate na ba rin si Inay? Nung umalis ako sa ospital, malala yung lagay niya. Si Digoy lang may kagagawa nito. Si Lara, sa pharmacy uwi. Kailangan niya makarecover. That's the best place for her. Sige, sa farm siya uwi. Pero sasama ako. Okay, fine. Do as you please. Pero ito, Ophelia, walang pwedeng magtakas kay Lara. Pwede ba tayong bumisita sa presinto bukas? Ayoko, ilapit si Lara kay Janet. Kapanganib yung babae nga. Leandro naman, naawa na ako dun sa bata. Bakit ano bang masama? Ibibisita lang naman tayo. Ibisita tayo. Pero isang beses lang. Hindi na dapat maulit. Janet Perez, may bisita ka. Ayokong tumanggap ng bisita. Sige, sabihin ko sa anak mo, ayaw mo siyang makita. Nandiyan ang anak ko! Teka, ilabas mo ako dito! Nandiyan si Lara! Mami Janet? Lara, anak.